Okay, sige. So, diri naman kita sa ginpatigayon naton nga public consultation no kag public hearing para sa pagdeklarar sa sining Mount Panginraon na bilang Mm. protected area. Kag luyag naton diri no nga hibaloon kun nga abala gusto sa gaton sining DNR nga ideklarar ang ining Mount Panginraon bilang protected area, Dr. Ernest. Oo. For rejoinder lang, Bombosan ni May Mm. dito sa may pawikan bla. Ginadayaw ginamon si Arnold Bongalonta sa iya mabtik kag responsable nga aksyon. Mm. Kasubong man sa Philippine Coast Guard kag sa mga natungdan nga mga barangay officials nga na-rescue naton, maswerte nga na-rescue naton nga pawikan kag nabuhian naton sa iyang natural habitat. So, makato kita diri sa nga gusto gidyasang DNR nga ini nga protected area. Mm. Kung tanaon nato niya sa inigin public consultation kag public hearing iwata mo sa July 29, 2026. Sa agud ang public hearing kag public consultation agud madeklara ang Mount Panginraon bilang isa ka protected area sa idalam sa NAIPAS or National Integrated Protected Area System. Kag madayon hindi kung madayon nami ko ini masulod sa kategorya nga protected landscape. Kinhiwat ini sa isa ka resort sa Banwasang Dumalag. Pag nagtambong dito sa AARD for Technical Services, Director Edgardo Rostata, si Sendro Juni Daniel sang Sendro Mabusaw, mga hepe sang CDS nga sanday Jean Carla Ibanez kag Mayrene Gonzaga. May mga representative man sang CDD kag MGB kag EMB kag amuman ang CRERDEC o kanang research branch ng DNR nga si Michelle Junji Blanca kag madamo pa nga mga stakeholders. Nakibot gid kami sa tanan kay nagtambog gid sanday Congresswoman Jane T. Castro kag kay Mayor Coco Castro. Apang wala lang nagid ng tambong si Congresswoman Castro. Aktibo ini nga nagpamangkot kag nagtan-aw sang mga presentasyon sang Pedro Capiz. Kag kadamo sang iya nga pamangkot nga sa akon syempre kinahanglan niya ina mabalaan ko ano gid kay ginatan-aw namon kag ginatumbod gid namon nga si Congresswoman Castro amo ang mga principal author sang sini nga bill just in case nga ipasa ini sa Kongreso. So kaupod mga nagtambong ang mga kapitanes ang mga barangay officials sang Barangay Duran, Barangay Dolores kag Barangay San Miguel. Kay tatlo ka barangay nagasakop sini Bombosan ni May. Ano gid pala ka importante ini nga i-declare gid ni. So amon protected suitability assessment kag presenta mo before sa ila Congresswoman kag Mayor kag sa iban pa nga mga stakeholders dito. Kaupod gali si Honorable Joseril Villaberto, SB member sang Dumalag kag Honorable Renjo Castro, SB member sang Dumalag. Number one, ining Mount Panginraon, ko mga 440.22 hectares ini. Dako nga bahin sini or 80.55% ara sa Barangay Dolores. Sa San Miguel, mga 18.81% ini siya. Kag ang Duran ang pinakagamay, Barangay Duran, mga 0.64% lang sang 440.22 hectares. Ang ining Mount Panginraon abi may high risk geohazard kag terrain ini. Sobra sa 71.5% o kung 313.62 hectares ang area classified as highly susceptible to landslides, particularly sa Barangay Dolores ug sa San Miguel. So, na-identify naton ang tatlo ka-assess ka mga caves, ang Suhot Cave, ang Langob 1 kag Langob 2. Kag may harap pa nga 20 ka unassessed caves sa Barangay Dolores. Ang duha ka assessed caves nga sa Lahab 1 kag Lahab 2 kag 5 ka unassessed caves sa Barangay San Miguel. So, ang slope sini masyado ka steep, 15.23 falling to the steep to very steep category. Masyado ka taas ni siya. Niko kag makita gini ang highlight niya na may puti nga makita mo masal malayo. So, ano na siya, limestone formation na ina siya. Ining Mount Panginraon, ang critical water source ni siya. So, bali sa hydrology. Ang ini nga bukid, naga-feed siya sang key waterways para sa Lisdon Creek, Kalidkid Creek, kag 7 documented nga springs.
it nag-host man dyan sa Suot Spring which Mm-mm. serves as vital source of potable water sa municipality of Dumalag. So dapat siya halungan kaya nga kung maabusar siya kasi sa Pilakan daw wala na sang posible nga source of potable water. Ang mainom ba lang nga tubig sa banwasang Dumalag. Mm-mm. So sa assessment na sini 100 ang documented caves kag sinkholes, may mga sinkholes dira. Mm-mm. Ang nga assess nga caves like Suot kag Lahab 25 ang unassessed nga caves kag 69 ang sinkholes gid nga makita dira. So dapat nato ni butang sa strict protection zone ina mga sinkholes kay tungod nga base may mga cavers or mountaineers nga magkadto dira tapos bisan sitsin o lang pwede ka sulod kag hindi siya strict protected zone base lang magbulasot sa dalom sang kwan dito. Kaya mo na gani gina-advise ka kung magsulod ka dito sa may cave Mm-mm. dapat hasta ka lang 2 ka oras kay nga ka sa 2 ka oras way signal dito sa sulod base nagaulan sa gwa base nga ang tubig magsulod dito sa babaw sa sinkhole hindi ka lang kabalo malumbos ka na. So amo na siya ka dapat nga strict protection zone inaagod nga siguro man naton ang safety sa aton mga cavers or mga mountaineers nga mag-explore sa area. So dapat license lang nga kabalugid sila. Sa biodiversity naman Bombosan ni May, sa flora o kung sa mga tanom, 91 plus species ang recorded. 4 sini ang endangered species. Amo ng Nara, ang Tik, ang Titogo, kag ang Bourbon Vanilla. 3 ang vulnerable species. Amo ng Nato, Imbabalod, kag Amugis. Daw Nara lang gidaya kag Tik kag Titogo ang familiar sini. Pero sa fauna 102 species recorded. Ang pag-record natin ini, bali sampling area lang ni siya Bombosan ni May. Hindi gini siya bilog area. Namin ko kay sa pila kadlaw kung may funding na ni siya nga ma-declare siya nga protected area, mo na siya pag-ubos natin sa bilog area. So initial na nga findings sa protected area suitability assessment, may criteria may ini nga gin-issue sang Biodiversity Management Bureau sa amon central office. So sa fauna naman, ano ni siya, balay ni siya sang 53 ka bird species, 4 ka mammal species, 4 ka reptile species, kag 1 ka amphibian, kag 40 ka invertebrate species. Ara da ang critically endangered kag endangered nga Visayan tariktik hornbill, ara pa da siya Mount Panginraon. Ara man dira ang Philippine long-tailed macaque. Ang amo nga malaba sang ikog na ara siya. So ano na siya critically endangered man siya. And the Philippine hanging parrot. Ang endemic nga reptiles dira amo ang North Philippine temple pit viper. Dupong kung saan dupong ang pit viper. So ecosystems resources versus human pressure. Dinigid bala namin ko palabyon mo ang ecosystem o kanang tao or pwede mo bala siya mabalance. So while we retain 27.5 natural open forest and 22.58 mixed forest, the area faces land conversion pressures from brushlands, agriculture, annual perennial farming, and ISF or integrated social forestry built up areas. So nga urgent gid nga ma-legislate ining Mount Panginraon, Bombosan ni May. Number 1, i-secure naton ang water security for Dumalag kag Capiz. Kay amo na siyang recharge zone sang Suot Spring. Amo na gani pamangkot ni Congresswoman Castro nga kun mag-ulan nga brown ang nagahagwa sa sa Syempre may mga erosion nga di ba vulnerable siya sa landslides sa batong kagina. Ang sa babaw dito namin ko kay tungod nga ang limestone siya. So amat-amat na siya nga naga-brown ang tubig kay tungod nga topsoil gwa. Ikadua ang disaster risk reduction and climate resilience. Kay ang balkagina naton 71.5 sang mountain sang Panginraon highly vulnerable to landslides. So namin ko dapat nga naton nga ang safety sang tao man maprotektahan naton kag mahambal naton nga hindi na kamo magpalapit sa among area. Pero mas malapad nga area mangyapon ang multiple use zone tungod nga ging consider namon nga may naga-star na nga mga tao dira. So hindi man namon gusto nga ma-display sila kaysa
isa ka protected area, may ara siya nga strict protection zone, ina-stricto gina siya nga dapat wala makasulod kung wala ka sa permit, hindi scientific ka studies or hindi nga siya nga iyasang DNR namigo or wala ka permit sa DNR, hindi ka gida kasulod. Pero sa multi-use zone, pwede ka na daya tindog sa resorts, pwede ka sa tindog sa businesses, pwede ka daya ka pa-istar ng tao. So balanse man niya ang pagano namon sa Mount Panginraon. So, legal standards for endemic and endangered species. Kay refuge siya sang flagship nato nga Visayan sang Visayan Tarik-Tik Hornbill kag nang may isa pa ang man siya Visayan Siama. Ining Visayan Siama bombosan ni May. Forest dwelling songbird ini endemic sa Philippines. Songbird. May ara man na nga ilahas nga manok pula ang ilahas. So ina nga manok hindi siya domesticated, siyempre ara siya sa wild. Dapat niya sa statutory protection na sa ilaman. Tapos sustainable ecotourism and economic development. Kung pabayaan ta lang kag hindi na siya sang protected area management board kung si kaso ma-legislate siya or ma-proclaim siya sa pilakadlaw, ang mismo ang mga pumuluyo dito ang mahambal, ang may say kung anong ubrahon sa ilang area. Ang pambigi na compose ang chairman ang regional executive director sang DNR as presiding officer, pero ang vice chairman ang gobernador sang probinsya. Kag membro man ang congresswoman, kag membro man ang mayor, si Mayor Coco Ingaso, kag member man ang 3 ka barangay kapitan nga ato dito, kag ang mga stakeholders nga ato dito sa area. So nga daan nga nagwa sa amon nga report dito nga may threat na siya nga mga kahoy nga ginapangutod sa sulod mismo sang ina nga sa Mount Panginraon, especially naging sa Barangay Dolores. So dira nagapangita kami, nagapamangkot si Congresswoman kuno nga intervention na mahimo kag may ara siya nga plano para sa dira. So nanamian gid kami sang proseso kay tungod nga for the first time nga nakita ko nga isa ka congressperson nga nagpungko gid nga gimpatapos siya gid ang presentation sa amon nga reports. Agud nga hindi niya lango-lango yan na pungko lang nga she really actively participated. So nang ako nga dayaw kay Congresswoman Castro nga masyado gid siya ka interesado sini. Kag ginambal ko sa iya sa bilog nga Kapi Subong, isa pa lang ang initial component sa for NIPAS. Pero wala pa gid sang full-fledged nga protected area sa Banwasang sa probinsya sang Capiz. Kag kun nahimo kag ini nga mauna, ini siya ang mangin una nga protected area sa probinsya sang Capiz. Kag ara pa sa Banwasang Dumalag. Magluwas pa sa ginaduso namon nga nauna bining Mount Panginraon kumparar sa Tukad Reef and Seagrass Meadows. 2024 naman ginconduct ang PASA sini, 2025 ang Tukad Reef. So ang Tukad Reef sa Pilar, namin ko ara pa siya sa stage nga ina-evaluate pa sa regional office, sa central office naman, agud ibalik sa amon kung pwede na siya kag himuan na siya sa public consultation. Okay. Kag na picture out ko ang itsura kay last week lang padulong ako sa Banwasang Dumalag kag particular nagapadulong dito sa Suhot Cave kag first time na ako nagapamangkot pa ko gani nga ni siya kay as in manami gid siya Dr. Ernest ko makita nimo in personal kag ang na-mentionar mo ang ining puti nga makita mo bala malayo pala makita mo na kag do sa pagbanta mo gani daw amo na ni siya ang part man sang cave kag mismo sa pagpadulong naton personal gid mismo dito sa may Suhot Cave. Wala lang kita makasulod to sa may kuweba kay daw delikado bala kag wala pa siya nga masyado sang bantay. Ang isa di bala nga napamangkot ko mas manami gid siya gali kun na-maintain bala kag naalagaan kay daw isa gid sa mga padulungan dugay na ni nga daan nga nangin kilala kag nakita pero subong daw nakita naton daw nakulang bala sa pag maintainar mismo Dr. Ernest. So mas maayo ni nga sa subong pagahimuon siya nga protected area para nga maalagaan ma-preserve pagid bala Dr. Ernest?
Mabombas anime, mas maayo ka nakakadto ka dito. Mm. Kag hindi man pwede makasulod sa cave dira kay Yes. tungod nga nadiskubre namon nga daw vandalized na damo na basura sa Oo, sulod. may ara. Pero if I would recall namin ko way back in college because I have a friend there sa Dumalag mga Fernandez nga apelyido. Nang gindalay ako namin ko hindi pa muna bumbusan ni Mate. Mas manami pag ito yan during that time. Mas dako na ang cave, mas ano siya, wala pa sang iban nga simento nga structures ka natural din sa area. Kag kadabong sang mga vegetation niya dira. Unlike sa bang nakita ko gani pag balik ko diri nga nag-una ko nga meeting dira para ti sa propose nga ano na siya nga experimental forest ang amon research branch ng DNR. Singko ay naglain na gidya nagano na ya daw wala bi isang naga-manage could be nga ano nga body o something nga daw pawala lang sige lang pero subong kun may aton nga i-declare siya nga protected area hindi man buot hambalon nga istriktuhan ang Oo. pagpanghulag sa mga tao da kundi ibutang na naton sa lugar nga ma-conserve man naton ang ini nga suhot cave kay tungod nga at during the peak of the summer season ko nakasang birthday ni Mayor Coco nakagi kami serbisyo dira kaga nagdiretso kami sa suhot cave kay temprano mo kami natapos kag tira kami nakita iya nga kadamo gid sang tawo nagakanto dira kag wala sang gana maghalin kay tungod katugnaw sang tubig. Manami. Mm. Kay sa magsulod ka pa lang, ang kung diretsohon mo gid ara na makasulod ka na mismo sa kuweba amo lang na makapanumdum ka kung wala sa may naga-assist mo delikado gid siya kay ang imo gali sini nga pagasudlan to base man sa ton sini nga pag-usisa inang do bilog gid lang ba nga gamay no sulod-sulod pa kuno kag dapat magsulod kada may assistant kagid o kung madala ka dira sa nga flashlight kaga mismo hindi man ay ang isa lang sa mga ginapadulungan nila kundi amo ning pagpaligo nila kay hindi siya sang pool mo hindi siya sang swimming pool kundi open for public bala amo lang ng isa sa mga so kag manami gali kay first time na tonto last week nakapadulong kita dira kag namangha gid kita manami kag mas maganami pagid siya kun ma-maintain gid gali Dr. Ernest. Oo, kay tungod ang chairman ni Congresswoman kay sa babas ang iya kay may mga ara siya nga mga batobla. Kumpado kung pwede ni siya ma-remove and everything. Singko ma'am, maabot ang pinakaadlaw kung may ara na protected area na siya, kay Protected Area Management Board, mismo ang board ang mag-decide kung ano sina ang dapat nga himuon. Kasubong sa subong level. Kasi syempre, aradang mga barangay kapitan, mga members, aradang mayor, aradang stakeholders, ang research branch namon, kag ang iban nga may interest dira, mga resort owners and everything. So, ano ko, mga membro na sila sa Protected Area Management Board. So, kung ano man, mabalansi naton ang conservation kag kung ang development nga aspect sa sinang area. Okay. Para ma-preserve man naton sa future Yes. generations. So, mula naton. Amo na gani nung isa pagid ka mga plano bala kay para nga hindi lang magdugay nga ti tubtob subong nga nasaksihan tutuod sang mga sanguna pero subong kita abi no kay sa na-mentioner ko the first time ko pero do hindi na siya manami kun tulokon kay bangod nga daw nakulangan na sa pag maintenance pero kung sa mga madason pagid subong pa lang may plano na sigurado gid nga ini isa gid sa mga padulungan mismo sa ngaton sa niya nga publiko akangay man bala sa mga gina-preserve naton dira Dr. Ernest. Way back in 1990s namin ko sikat na siya ang suot cave. Ngayon ko subong sikat na siya gyapon pero niko kung ko parang nato ng beauty niya sa una kasi subong medyo nakita nato medyo nag-deteriorate siya. So I think it is not too late namin ko for us to move and to preserve the area for the para matilawan man sa future generations. Man ang mga amuna ya libre nga swimming pool. Oo. Di ba? Tapos sige-sige ang ilig sa tubig nga muna. So amo man na ginadayaw ko man ang amon nga Conservation and Development Section sa Sendro Mambusaw kag sa Pedro Capiz nga pinapangunahan nanday sa Pedro Capiz si Jean Carla Ibanez ang iya nga mga staff kag sa kay Mayrene Gonzaga nga ara sa may Sendro Mambusaw. Ang tanan nga question ni Congresswoman Castro na satisfy gid sa akon nga conservation and development teams
So dito though it never leave nga any doubt. Kung sa bagay namin ko during the time lisensya na naman until lunchtime lang kami may training kami sa Iloilo. But of course sabi ko hindi dapat nga hindi kami maghalindira kay tungod nga it's the first time that kami sa DNR nga naka-experience that a representative from Congress, I mean ko, really sat down and discussed seriously the issues that surrounds Mount Panginoon. Okay. Dr. Ernest Basimayara, ikaw no sang mensahe sa aton sining nga publiko agud suportahan ang ining nga pag-preserbar sa Mount Panginraon. Dr. Ernest? Sa ako lang ang Mount Panginoon hindi lang na para sa taga Dumalag. Pride man na sang tao sang mga katawhan mga kapisenya kapisenya. Kung makita nato niya kung makadto ka sa Dumalag or makadto ka sa Balmasang Tapas, makita mo gid kung ano siya katahom. Makita mo natin ang sa unang na question ko gani ano gid kung niya nga i-declare gid nato nga protected area ini pero ang protected area suitability assessment sa scientific pamaagi nga ara sa guidelines sa among Biodiversity Management Bureau dira mo gali ma-appreciate ano gali ang mga pispis dira ano gali ang mga sapatan dira ano gali ang mga tanom dira ano gali ang mga insects dira nga ara dira kag anong mga ang water source siya namin ko tapos ang formation niya namin ko unique siya. So kung aton lang niya pabayaan ina nga open sa publiko kag hindi naton niya pag-declare nga protected area Mount Panginoon sa labing madali nga panahon namin ko manginsayang lang ang tanan nato nga efforts ini kag subong nakita na naton may aron na momentum kay tungod sa suporta sa aton nga congresswoman sa first district. Nagsigurado gid ako si Governor Castro magsuportar man sina. Kay daw hindi man siya pwedeng hindi siya magsuportar kay Congresswoman Castro. Okay, sige. So at least na hibaluan ta ni Dr. Ernest no kagkabay pa nga suportahan man mismo sa aton siniya nga publiko kag kita mismo hahalungan nato na ay nga aton siniya nga palibot. With this time and information ginhatag mo sa karon diri sa aton sini nga programa sa subong nga aga Dr. Ernest Fiderizo sir. Madamo gid nga salamat sa imo. Madamo yung salamat Bombos Anime sa paghatag sa akong sang kay gayunan nga buyagyag initanan sa publiko ang amon pa protected area suitability assessment pagparti sa pag-rescue kag pagbuhi sa aton nga endangered nga pawikan hawksbill marine turtle kag kabay pa nga sa hindi kita maguntat sa pagpalabot sa aton nga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Capiz kung ano ka importante ang aton nga pag-conserve sa aton nga environmental resources. Kabay pa nga mag-sustain naton ini kabay pa nga mangin maayo lang ang tanan para sa padulong diri bisan nga majutay lang nga aton nga budget na ginauyatan.